Makakausap natin si Police Superintendent Aldrin Gonzales ng Police Regional Office 12. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, ma'am. Magandang tanghali din sa inyong Sir, lahat. At opo, sa inyong makikibalita tagapakinig. lamang po kami. Ano ho bang nangyari sa inyo pong operasyon na ikinamatay po ni dating parang Maguindanao Mayor Talib Abo Sr. at kanyang kapatid? Yes, ma'am. No, nagkaroon ng simultaneous implementation ng search warrant kanina at around 12:40 doon sa kay former Mayor Abo or Talib Basa Abo Sr. at saka sa isang kapatid niya at dalawang anak. And unfortunately, during the operation, according sa report, lumaban na itong si former Mayor at saka itong kapatid niya na si Sumimba Basa Abo alias Bobby that resulted to their pagkakamatay po. Alright, base po sa report, 2006 pa po idinawit ni Pangulong Duterte ang dating alkalde sa illegal na droga. Pero ngayon lang po ba nagkaroon ng operasyon laban po sa kanya? Yes, ma'am. Considering na itong sa part ng Pro-12, ma'am, ngayon lang nagkaroon ng drug operations against sa former mayor. Considering na itong resident ng mayor ho is sa arm po na sakop doon sa Parang, and mayroon din silang residents dito sa Cotabato City wherein nasa sakupan na ito ng Pro-12. Okay. So ngayon lang ito first time ho na operationan ng PRO-12 itong former mayor ng Parang. Okay, bakit ho ngayon lang kung matagal na hong meron sinasabing mga koneksyon, di umano, ito pong dating alkalde? Well, hindi ito basta-basta i-operational, ma'am, kung nakikita for the meantime na walang makukuhang ebidensya or walang matibay na evidence, hindi tayo mag-ooperate niyan, ma'am. Nag-ooperate tayo based on the prevailing situation, like kung may persistent na report na mayroon siyang hinahawakan ngayon or doon tayo nag-base ng pag-ooperate. Hindi ho basihan ho, ma'am, kung matagal na ho, hindi. But sayang naman kasi, ma'am, kung mag-ooperate lang kami na wala kaming klarong information against doon sa former mayor. Natanong ko po para maging malinaw lamang po sa lahat, kasi nga Yes, meron pong mga, syempre, maaaring mag-isip, otherwise, kung Yes, bakit na ngayon lamang. Pero ito hong nakita niyo ho dito sa kanila pong procession, gaano karami ho ba na illegal drugs? Yes, hindi ko pa as of now maibigay yung specific grams as to the grams ng shabu confiscated, but based on the report, may na-recover din doon sa kay former mayor, doon sa kapatid niya at doon sa anak niya. So, several grams of shabu yung masasabi natin ngayon. Pati mga baril, sabi niyo, meron mga armas din ho kayo nakuha? Yes po, ma'am. Lahat sa kanila, except yung isang anak na nag-negative talaga, may nakuha talaga sa kanila din na assorted firearms and ammunition. Ano ho yung iba pang mga nakikita ho natin na maaari hong magdawi? Kasi pati ho yung sinasabi yung AMI, na nasa kustodiyan nyo na rin ho? Yes, ma'am. Yung isang anak niya na hindi naman namatay ito kasi hindi lumaban, but nasa custody na ngayon ng RPDO natin. Pero meron din ho kayo nakitaan sa kanya na mga maaring pruweba na magsabi po na talagang meron ho rin silang kaugnayan po dito sa pagbibenta po ng illegal na droga? Yes, ma'am. Considering na-recover din sa bahay niya yung assorted grams of several grams of shabu, then may firearm and ammunition din po. So, inyo pong pag-iimbestiga, gaano ho kalawak na yung kanilang operasyon kung sila nga ho ay sinasabi nyo na talagang sangkot po sa illegal na droga? Well, sa part ko, ma'am, hindi ko nandun sa part ng RPD yung gaano kalapad yung sakop nila. But considering na medyo, sabihin na lang natin high value target ito kasi former mayor ito. And itong anak niya na nag-negative, although nag-negative ito, but kung hindi tayo magkamali, incumbent councilor ng bayan nila sa Parang. Meron pa ho kayong ilan pa ho mga tinutugis na maaaring kasabot pa rin ho ng kanilang grupo? Most likely, nandun yung record sa RPDO natin, ma'am. Hindi ho natin pwedeng ibulgar po. Of course. Pero meron pa, hindi pa tapos ito, kumbaga. Yes, ma'am. Hanggat makakakita tayo ng ebidensya against those drug personalities, kung sino man yung naka-affiliated sa kanila, hindi tayo ihinto, ma'am, hanggat hindi sila ma-account at or ma-arrest. I see.
Sir, kayo rin ho ba yung nag-iimbestiga sa Cotabato Blast nito pong bisperas ng bagong taon? Yes po, ma'am, correct. Sir, pwede ho makahingi ng update naman tungkol doon? Well, as of now, ongoing yung pag-imbestiga ng ITG South Seas or itong membro ng mga Special Investigation Task Group na binuo. And as of now, wala pa pong official findings or statement na pinapalabas ho ng ITG. And as to the specific groups or motives, hinintay po natin yung official findings nila. Alright, maraming pong salamat, sir, sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Thank you po din, ma'am, sa pagtawag. Yan po naman si Police Superintendent Aldrin Gonzales ng Police Regional Office 12.